Okay, good evening. So, ang pupuntahan natin ngayon, tungkol ito sa Senate hearing kanina. So, makikita mo doon kung sino ang nagsisinungaling. Tapos, si Senador Bato de la Rosa ay nahirapan rin siya kasi wala pa siyang lead to follow-up question in regards doon sa mga invited guests. Pero, siguro sa second na paghaharap nila, may makikita na si Senador Bato na kung sino ang didiinin. Kasi pinag-aaralan niya pa lang kung ano ang strategy niya na makita kung sino ang nagsisinungaling. Para sa akin, kung sino yung nagsisinungaling doon, dahil nag-iisa lang naman si Morales kontra versus Padilla. So, sa nabasa ko doon kay Director Lasso, ay pre-arrange ang sagot niya. Pre-arrange. Kumbaga, detalyado, inayos. Inayos yung mga dapat isasagot para hindi mahanapan ng butas. Ito naman kay Morales, nakita mo sa kanya ang kanyang mga salita. Tuno. Totoo yung kanyang revelation. Ito naman sa isang boss niya, kalimutan ko yung pangalan. Ito yung number 1 nagsisinungaling. Kasi doon pa lang sinasabi niya na I will consult our legal advisor. Doon pa lang nakikita ko na siya na hindi niya alam ang dapat niyang sabihin. Baka magkamali siya at doon siya mahanapan ng butas. Doon naman sa 4 na witness na una ng mga babae, unang tanong pa lang ni Senador de la Rosa, wala sila. So, ibig sabihin, lumalabas lang yung 4 na yun na mayroong testigo in the whole investigation. But specifically, hindi yan honored to the court. Kasi ang tanong sa iyo kagad, nandoon ka ba sa pangyari? Wala. So, meaning, wala na talaga siya. Hindi na talaga sila kasali. So, understood by Senador de la Rosa na hindi na sila kailangan yung 4 na yun. Kasi hindi talaga sila ang magpapatunay as witness kung totoo ba nangyari o wala. So, hindi na sila qualified yung 4. Kasi unang tanong pa lang is bagsak na. So, hindi na kailangan mag-further investigation na sinasabi ni Maharlika, dapat yun. I-pin down na rin yung 4 na. Bakit mo pa i-pin down? I-pin down na nga eh. Unang tanong pa lang is wala sila sa pangyayari. So, all their statement is not valid anymore. So, no need to focus doon sa 4 na yun. Wala na nga eh. Kumbaga, yung mga statement nila, irrelevant na yun. Okay. Dito lang tayo mag-focus sa 3. Kay Morales, kay Lasso, at saka yung isa na boss directly ni Morales. Yung boss ni Morales, sigurado ako, nagsisinungaling. Based on my analysis at saka yung kanyang tono ng pagsasalita. So, hindi mo rin masisi si Senador Bato kasi wala pa talaga siyang lead na to follow up his question to the target. Siguro sa second round, mapag-aralan niya na kung sino ang ipipin down niya doon. At least nasimulan ang tinatawag na yung picture
ni Marcel Soriano at saka ni Bongbong Marcos. Ano? So, darating sa punto na yun. Ang problema nga lang sa korte, pag na-deny at walang magsusupport, talagang mahirapan talaga. Kaya yun ang hirap sa korte. Ano? Okay, so much for that. Yung mga banat ni Maharlika kay Senador Bato, it's unfair. Unfair yun. Dahil, yung sinasabi niya, nabayaran na ba? Napakadaling magsalita na nabayaran. Ibig niyong sabihin o ibig nating sabihin, once hindi ka pumabor sa kanila, nabayaran na. Yun lagi ako, ilang beses na ako nasabihan ng nabayaran na ako. Ibig sabihin, hindi lang kami umayon sa gusto ninyo, nabayaran na. Hindi tama yung mga ganun. Ano? Prinsipyo mo yan na hindi ka dapat kumikiling kung kanino man, doon ka kumiling sa katotohanan. Di ba? Huwag nating ipilit na hindi naman totoo at saka sasabihin nyo na bayaran. Napakahirap na salita yan. Kung sabihin natin si Marlica na bayaran ni Duterte, pero dalawang gumagamit kay Marlica Ano? Na siyang dahilan kaya nakuha. Although, yung mga sinasabi niya nga, makatotohanan. Pero, minsan, paulit-ulit na lang at saka personalan ang laban nila ng tampuhan at bilang tampuhan bilang isang babae. Doon na lang nakapokus. So, tayo mga vloggers, huwag naman natin sabihin na nabayaran. Kung hindi tayo umayon sa gusto ninyo, nabayaran na kagad sa salita. Hindi Sabi ko, ako, neutral ako. Kung umupo man ang Duterte, mas masaya ako. Dahil nakikita ko ang leadership ng Duterte. Kahit si ama o si anak. Huwag lang yung dalawa. Wala akong tiwala doon sa dalawa. Yeah. So, kay Bongbong Marcos naman, napakahirap Nagpakita na kagad siya ng unang taon pa lang Malumanay siya. Kaya ako hindi nagaganaan sa kanya. Tapos, bumapil pa yung First Lady. Lalo ako hindi ako naganaan. Pero hindi ibig sabihin na kontra ako sa Marcos. Hindi. Neutral nga ako Kung alin ang mali, yun ang isasawalat ko dito. Ibibigay ko sa inyo. Huwag niyo ko pilitin na susuportahan ko lagi si Duterte. Hindi. Bakit niyo ako turuan? Opinyon ko ito Ang opinyon ko ay para sa bayan, hindi para sa politician. Noong una talagang galit na ako, pero wala Hanggang galit na lang tayo kay Marcos, hindi naman tayo nagkakaisa. Yung sinasabi nyo na manawagan at ilang beses ang pinanawagan yan sa EDSA at sa araw ng kagitinga, araw ng bayani, sa libingan ng bayani. Doon tayo magkita-kita. At sinasabi ni Marlica, now na, ang ibang vloggers, now na. Alam na ni Kwan yan Ang problema nga lang, siguro maaaring hindi pa timing. Pero wag nyo na hintayin ang 30, sabi ko nga sa inyo. Kasi yung 30, pinaghandaan na nila yan ng Marcos. Tingnan mo yung 30, yung sa Bustos, Bulacan. Alam nila, pinaghandaan na nila. So anong counter natin? Wala na. Ngayon 30, napaghandaan na rin nila. Sabi ko nga, nabayaran na yung pulis, sabi nyo. O nabayaran na mga lahat ng Pilipino. Sa totoo lang, kumakalat ng pera. So pag kumalat ng pera, wala na tayong magagawa. Dahil ang Pilipino ay
karamihan nangangailangan ng pera. Hindi yan naman nababayaran kung hindi nangangailangan ng karamihang Pilipino. Pera. So tatanggapin nila yon. Dahil ang kanila is mabuhay. Pero tayo may mga prinsipyo, hindi dapat tayo madala sa pera. Yun lang yun. Ha? Sapat na, vlogger, sapat na yung kinikita mo galing sa advertisement. Huwag na yung magpabayad. Ako nga Sabi niyo nagpabayad ako, ni piso pa nga, wala pa nga ako natatanggap since 2021. Ha? Kaya malakas ang loob ko. Hindi pa ako nakakatanggap kung anong pera yan. Pero sana, huwag na tayo dyan mag-focus kasi malapit-lapit ng gera. Ginagago na tayo ng China. Tingnan mo, panoorin yung video. Laging ginagago ang mga Coast Guard. Kayo naman Coast Guard, huwag na kayo magmakawak. Bumira na rin kayo ng gusto nyo. Para matira matibay. Ginagago na tayo Lumaban tayo. Dito natin malaman ang United States o other allied forces kung tutulungan tayo. So, ganun lang. Huwag na tayo magkawi-away. Pero sige, pabigyan na lang natin. Pero hindi na dapat pabutin sa 30 June. Kumilos na tayo kasi lumalala na. Sa West Philippine Sea, nakapokus tayo sa politika, pero hindi naman tayo nakapokus sa West Philippine Sea. Anbantay na lang natin, puro politika. Politika. Magulo ang politika. Okay, so much for that. Kuhaan ko lang yung sinabi ko na may nakikita akong nagsisinungaling. Sana susunod na Senate hearing, malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling. Pero nakakasigurado ko ang nagsisinungaling dito, PDEA. Okay. So much for that. Good evening. Good evening sa lahat ng mga nakikinig.